Okay. Okay, no? So, lahat naman marunong na mag-login. Guys, nakikita ba yung slides ko? Yung aking share screen? Yes or no? Hello? Yes Nakikita po, po. coach. Kita po. Okay. Oh, sige, sige. Okay, ganito po ah. Sa mga hindi pa po marunong o kung ano man ang mga baguhan po dito kay Live Good. Okay? So, syempre, doon po sa Google, sa Chrome po, type mo lang dyan, livegood.com. Ito po yung lalabas. Tapos sa bandang dulo po, pero sa cellphone, alam ko medyo iba eh, di ba? O, try din natin sa cellphone ha, para kahit papano nakikita natin. Yung difference tong sa laptop at sa cellphone. Okay. So makikita mo dito sa laptop sa bandang kanan, andyan po yung login. Tama? Again ha, wala kayong ibang bubuksang link kundi yung livegood.com lang po. Pero pwede na po yan ma-save antimano yan sa phone mo eh. Okay, so kiklik mo na lang yung Livegood. Tapos po sa cellphone, meron po dyan yung sa bandang kanan sa upper right side. Yung menu po dyan, yung tatlong pahalang na linya. Okay? Kiklik mo lang po yun, ang makikita mo naman login. Nasa bandang baba po yung login. O, kiklik mo lang yan. O, login. Okay? Tapos, ang lalabas po dyan, eto na. Okay? Pag sa laptop, nasa bandang kaliwa po yan. Okay? Pagka naman po sa cellphone, diyan ka gumagamit, ito yung mga menu ha, nasa kaliwa. Okay. Ngayon, type mo dyan yung iyong pangalan, yung username na ginamit mo. Okay, pakimute lang po muna. Yung username, wala pong space yan. Again, yung username, walang space. Diretso po yan. Depende po sa'yo anong gusto mong ilagay na pangalan dyan. Pwedeng nickname mo, pwedeng kung ano mang pangalan. Basta bahala ka. Username yan. O tulad po nito, Ayesha Tolentino. Anak ko po yan. Okay? Ito po, yan yung password. Ita-type mo dyan yung password mo. Pero dyan sa cellphone mo, pwede maging auto-save na po yan. Pwede mong isave yan dyan. Pero ingat din po ha, ingat din. Lalo na po sa mga nag-o-open po ng kanyang mga account, sa mga nakiki-wifi lang sa labas, mag-ingat po. Pwedeng ma-hack. Kaya wag basta isi-save. Basta tandaan nyo po, ang password nyo, kailangan nakasulat po sa isang notebook po yan. Okay? At please, sa mga matatagal na po rito, dapat po nag-change password din po kayo. Lalo na po sa mga nagpa-encode. No, halimbawa, in-encode ka lang ng upline mo, hindi naman ikaw ang mismong in-encode, hindi mo naman in-encode ang sarili mo. Di ba alam ng upline mo yung password mo? Pwede nyo pong palitan yan. Mamaya po ituturo ko po sa inyo. No? So, change your password at para ikaw lang ang nakakaalam. Opo, parang ATM number mo yan. No? Tapos, ayan po, pag na-type mo na yung password mo dyan, log in. Okay? O, ganyan lang po mag-login ha. Ngayon, may kita mo dyan, welcome, ayan siya Kylie Tolentino, ganyan po yan, anak ko po yan. Tapos ito po yung iyong mismong back office. Ito yung mga website mo po. Yan po yan. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo, unang-unang kailangan gawin o dapat ituro mo sa tao mo, paano po mag-set up ng iyong credit wallet. Okay? Kasi dito po, yung income po ninyo o income po natin, dalawang pwedeng pagpuntahan yan. Una, diretso sa bangko mo, pwede. Isi-set up mo lang po dito yan kung anong bangko ka meron. Pero syempre may mga requirements po yan. No? At ang ina-advise namin, wag muna sa bangko kung nagsisimula ka. Bakit? From dollar to peso, meron pong bank charge yan. Sayang din yung $5. Tapos dadaan pa po yan ng ah, kung ano man, ang tawag doon, no? Kaya may additional $1 pa na makakaltas, sayang din po. Pansamantala, ilagay mo po muna yan sa credit wallet. Okay? Kasi ang credit wallet naman, napakadali po niyan gawing pera eh. Sa dami po ng mayat mayang bumibili ng dollars. Eh. Tsaka yung credit wallet, dyan mo muna lagay yung income mo. Nasa loob yan ng website. Kasi pwede mo yan magamit pambili ng product, pambayad ng subscription, at pang-enroll ng new member. Okay? So ganito lang po Again, how to set up credit wallet. No? Punta ka po dito sa My Earnings, sa bandang kaliwa po. Makikita mo po dyan, Transfer Commission to Credit Wallet. Okay? I-click mo lang po ito.
Tapos po, makikita mo po dyan, do not credit any of my earnings to my credit wallet. I would like to credit the next. Ang piliin mo po itong dulo. I-click mo po yan yung I would like to credit all my earnings to my credit wallet account and then save. Automatic na po yan, nakaset up na po yung credit wallet mo. Lahat po ng magiging income mo, dyan po yan pupunta. Nagigets? Okay? Ngayon, ituturo ko naman po paano ka naman magbayad ng monthly subscription. Okay? O, mabilis lang to ha. Diyan din po sa may earnings. May earnings. No? Andyan po yung iyong, monthly subscription, punta ka po sa may membership. Ayan. O, pansinin nyo po. You have not yet paid your membership for this month of July. So, ano ko po ito? Ang gagawin po natin, babayaran po natin. Sa my membership, i-click mo lang po ito. Kung may laman, ha? Dapat may laman, syempre, yung iyong account. Pag wala, bili ka dyan sa upline mo para transferan ka ng $10. Okay? So, click mo lang to. Pay my monthly membership now. 9.95. No? Tapos, makikita mo dito sa bandang kanan, ha? Check out. Diba? Monthly membership, $9.95. O, check out mo lang. Click mo lang yung check out. Tapos po ito yung ilalabas. Payment option. Okay? Since ang babayad ako using my credit wallet ng anak ko na may laman naman, ito i-click mo. Pag credit card, ito cryptocurrency kung marunong ka yan. O, click mo lang tong credit wallet kung may laman. Okay. No? Click pay using credit wallet. Tapos ayan po, monthly membership 9.95. Please confirm that your account information below is correct. O ipapakonfirm sa'yo. Ito yung pangalan. Okay. Ito po yung lugar. Tapos i-click mo lang tong dalawan to. I understand that I will be billed 9.95 to my credit wallet immediately. Click ulit to, I agree to the Live Good policies and procedures as outlined here. And then place order. Ganun po kasimple. Success. Bayad na po yung membership mo o yung monthly subscription mo. Nagigets po tayo ron. Okay? Ngayon, tuturo ko naman po sa inyo kung paano ka naman pwedeng mag-transfer ng iyong credit wallet, yung mismong income mo. O, tingnan niyo po kanina po ang laman nung anak ko 46.87, 'di ba nakita niyo? O ngayon po, ayan, 46.92 or ganon. Basta 46 ngayon 36 na lang kasi nabawasan ng $10. Gets? Okay, no, ngayon ganito. Yung 36 na yan, ilalagay ko po halimbawa, ita-transfer ko sa pangalan ko. Okay? How to transfer naman ng iyong dollar sa iyong credit wallet. Halimbawa, merong bibili sa'yo, member mo, papasahan mo siya ng $10, siya naman magbabayad sa'yo ng 590. Okay? Halimbawa naman, ikaw may $100 ka, gusto mong gawing pera, i-transfer mo lang po sa aming mga upline. Parang GCash. Okay? Halimbawa, account mo to ha, halimbawa lang. Oh. Tapos sinabi ko sa'yo, ang ID number ko is 3998469. Kahit walang username yan, tingnan nyo yung mangyayari. Transferan natin ng credit wallet. Ang gagawin mo, ito pong choose credit type, papalitan mo lang po yan, dilipat mo yan sa transfer credit sa bandang baba. Okay? Tapos, continue. Yung 36.92 mo, halimbawa ikaw yan, bahala ka, sabihin na natin, 20, transfer na natin lahat, 36. Yung 36 na yan, type mo lang 36, then continue. Magkano yung gusto mo i-transfer. Tapos, step 3 ka na. Step 1, 2, 3 kasi yan no? Pakikita ngayon sa'yo rito, no, sa confirmation, sino yung tatransferan mo. Ako po yan. So, yung galing sa anak ko, tatransfer ko sa pangalan ko. Okay? So, papakita sa'yo, $36, tapos issue credit. So, ibig sabihin, ini-issue mo na yung credit wallet mo, tapos tatanungin ka ni Livegood, are you sure you want to issue credit to this account? Okay mo lang.
Gano'n kasimple, na-transfer mo na yung credit wallet mo. Eh, no, 0.92 na lang. Nage-gets, no? Tapos makikita mo sa bandang kanan, meron diyang tinatawag na credit log. Okay, dito mo naman makikita kung saan napupunta yung mga pera mo. O yan po yan, oh, tulad niyan, no? No? Diyan po makikita mo yan, yung description niyan, yung credit transfer, yung pambayad, yung kanina po. Oh. Kanina ngayon lang, yung ginawa natin, yung $36, andyan po, very detailed yan. Yung tinransfer natin yan. Tapos yung pinambayad niya ng 9.95. Nagigets nyo na. Okay? So lahat naturo na po natin yung tatlong pinaka-importante. Mamaya naman po or bukas naman po, tuturo ko sa inyo paano mag-encode ng pay-in ng kahit kaninong pay-in pa yan, basta't may laman tong account mo, pwede mo siyang i-encode. Nagigets? No? So, pagka gusto mo naman, mabilis lang. Tingnan nyo po itong sa pangalan po ng anak ko. Click mo lang itong My Team. Sa My Team, ipapakita ngayon sa'yo kung gaano nakarami yung tao niya sa ilalim. Okay? May tinatawag po diyang matrix list view. Sa matrix list view po, pag kinlik mo po yan, magugulat ka. Alam nyo, ako, nung una kong nakita to, talaga na-amaze ako eh. Ganyan na po karami yung tao ng anak ko na unrank. Level 1 to level 13 po, ganyan na po karami yung tao. 'Di ba? Kaya month after month po, yung bata po o yung anak ko po ay tumatanggap po ng matrix income po niya. Yan, ganyan po. Ito po yung mga tao na nagbabayad po ng monthly subscription under ng grupo po na yan. Ayan, makikita mo po lahat yan dyan. Okay? Are you learning, guys? Natuto po ba? Natuto? O susunod po ha, dadagdagan pa natin yung idea po natin dyan sa ating back office. Okay.